Pagbabago naman sa andas ng imahen ng Puong Jesus Nazareno, ipatutupad sa traslasyon bukas kung saan target na hindi na ito maakyatan o masampahan ng mga deboto. Bukod dito, ititiyakin na mas malinaw na makikita ng mga deboto ang imahen sa buong traslasyon kahit na nakalagay sa isang glass enclosure. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Hindi naging hadlang ang pagiging senior citizen ni Tatay Lakinbar para ipakita ang kanyang debosyon sa Jesus Nazareno. Nitong Martes, nakiisa pa rin siya sa tradisyonal na pahalik sa Quirino Grandstand. Kwento niya, higit 2 dekada na siyang deboto. Nakapunata ako dahil sa gumaling po nanay ko noon, tsaka ako na dapat mo-operan ako ng sa kidney. So nung nakapunata ako sa kanya, yung ginawa ko naman punata ako. So how many years? Dagdaga pa ng 10 taon yung buhay ng nanay ko noon. Sa ngayon naman uli, yung misis ko, 2 taon nang may sakit, yun naman ko hiling ko uli na magpapatuloy ko. Anya, 2 taon pa lang niya sa pahalik pero lagi siyang present sa traslasyon. Kapansin-pansin naman ang 2 nakapilang British national na ito sa pahalik. Paliwanag nila, gusto nilang maranasan ang kultura dito sa Pilipinas. Well, we've come to the Philippines to experience the culture like the local people, and we didn't know what this was, we didn't know what was going on today, but we saw all these people coming, and we thought, well, it must be something pretty significant culturally. And there's some singing as well, we were told. There's some sort of music as well as the religious thing. Ilan lang sila sa maraming pumila nitong Martes para sa pahalik. Base sa datos ng Nazareno Operations Center as of 4 p.m. kahapon, umabot na sa higit 9,400 ang bilang ng mga nakaisa sa pahalik mula alas 7 ng gabi noong Lunes. Kaugnay naman ang pagbabago sa andas na gagamitin. Siniguro ng pamunuan ng Quiapo Church na hindi na ito maaakyatan ng mga deboto. Yung pinagpapatungan ho ng glass enclosure na andas, may major modification ho yan. Box type po dati yan. Ngayon medyo nakapa-slide na ho ng 45 degrees yung harapan. Para ho sana matiyak natin na wala nang makakatungtong sa harapan ng andas. Sa likurang bahagi, wala na rin pwedeng tungtungan maliban na lang sa nakalabas na bahagi ng krus ng poon. Bantay sarado rin ito ng mga IOS, kabilang na rin ng mga IOS na pulis para masiguro hindi maakyatan. Kinabitan din ng CCTV ang andas para makita ang sitwasyon ng Jesus Nazareno. Kaya ho nilagyan natin yan ng glass enclosure para wala hong nakakalapit, para siya lang ho ang nakikita ng ating mahal na Senyor. And nilagyan ho natin yan ng CCTV para ho matiyak na meron pa rin nakikita ang ating command center sa kalagayan ng ating mahal na Senyor. Kasama rin sa picture ng andas ang 3 tao sa ilalim na nagsisilbing timonero para sa pagkilos nito. May oxygen tank na nakalaan para dito, lalo't mula sa umpisa hanggang dulo ay sila ang nakatutok dito. May sunroof din ang taas na bahagi ng glass enclosure para mapasok ng liwanag at makita pa rin sa malayo. Sa pamamagitan nito, pwedeng patayin ng ilaw para maiwasan ang pagkakaroon ng moisture. Bukod dito, nilagyan din ang andas ng exhaust machine. Ayon kay Raska, magiging mabilis ang prosesyon kung walang aakyat at hindi sasalubungin ng andas. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.